Gano'n, no? Green and growing, bulaklak, fruit and all, okay ako doon. No? Nag-enjoy akong makita yung mga yan. Kaya nung elementary kami, no? So doon ako nag-elementary sa Pangasinan. Elementary and high school, may project kami na ginagawa, pinapatanim po kami ng mangga. Yun, nagtatanim kami ng mangga. So maalala ko, mga 3 mangga siguro yung naitanim ko. No? 2 nung elementary, and then 1 nung high school. And then doon sa amin, meron din akong tinanim. Pero doon kapag ang project nyo ay pagtatanim ng mangga, hindi ka kukuha ng buto. Di ba kumakain tayo ng mangga, di ba yung carabao, no? Kinain mo yung buto and then itatanim mo na siya. Hindi po siya ganon. No? So doon, pipili ka ng magandang lugar kasi hindi dapat magkakatabi. So pipili ka ng lugar and then huhukayin mo yung butas, siguro mga hanggan ng hita, and then pagkahukay mo, tatabunan mo ng matabang lupa, and then pipili ka ng seedling. So kung seedling, mga ganyang kalaki, hindi buto yung tinatanim, seedling. And then yun itatanim mo dun sa butas na hinukay mo. And then, didiligan mo siya, tapos babakuran mo siya. Kasi dun po sa amin, sa elementary school sa amin, hindi lang po mga estudyante ang pumapasok. No? Kambing din pumapasok. Okay. Ayan, so kailangan natin bakuran yung mga tinanim natin para hindi mapirwisyo ng mga kambing. Ayan, and then yan, didigligan mo siya. So pag tinanim mo siya nung grade 6, the entire grade 6 na nandun ka, didiligan mo siya. And then eventually, mabubuhay na siya on his own. So probably, by this time, namumunga na sila, yung mga naitanim ko doon. Yan. Tapos, isa pang project na pinapagawa sa atin, I think hanggang first year high school, pinagawa sa amin ito eh. Yung family tree. Nakagawa na po kayo ng ganyan? So sino po mga teacher dito, di ba? So may puno ganyan, and then si lolo, lola sa taas, and then yung mga magulang, at sa mga anak na ganyan. Yan, family tree. So may family, may tree. Mula sa taas, pababa. Pero today, we will explore family tree, pabaliktad. From bottom, pataas. Ayan. So as we explore that, sagutin natin yung tanong na, yan. Paano nagiging malago ang isang pamilya? Hindi paano lumago ang pamilya, no? Paano nagiging? So meron siyang development. Meron siyang proseso na pinagdadaanan. Yan. So hindi siya how does a family flourish? Paano lumago ang pamilya? Hindi ganoon. Kasi pag tinanong mo yan, ang sagot mo would be, kailangan mo ng love and communication, understanding and patience, all of that. Hindi yan yung tanong natin. Ang tanong natin ay ito. How does a family, mas gusto nating malaman yung nangyayari. Ano yung nangyayari? No? Ano yung development? Ano yung transformation ba na nagbabago? Ano yon? We're interested doon. Yan. So yan yung ating tanong. At lahat po tayo dito ay hindi exempted dyan. All of us ay membro ng isang pamilya. Lahat tayo ay anak. Tama po ba? Lahat tayo anak. Yung iba sa atin, magulang na. Yung iba, anak pa lang pero magulang na. No? Magulang, ibang magulang yan. So, yung iba sa atin, magulang na. And all of us, wala pong exempted dito. And ang gusto nating mangyari, pag nasagot po natin itong tanong na ito, it is worth knowing. Kasi halimbawa, kung ang sagot dito, ma-discover natin, ganito na yung pamilya nyo, well, praise the Lord, no? We rejoice with you. Pero kung hindi pa, yung ma-discover nating sagot ay hindi pa tayo ganon, we'll pray for it. Ito pala yung design ng Panginoon sa pamilya, so we'll pray for it. Kaya maganda pong alamin yung sagot dito. Ayan. Ito po ay pagpapatuloy ng aking sinishare po sa inyo na mga mahalagang bagay dito sa ating pamilya, dito sa Codicubao. At by this time siguro, kabisado nyo na po yan, 6 lang naman yan, mula sa baba, pataas. No? Ayan. Ang salita ng Diyos. And then last time, nag-preach ako about panalangin, and then family,
integrity at pagiging tapat, no, sa ating mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So dito na po tayo ngayon sa family relationship. Yan. Ito po ang ating text and tayo po tayong lahat. Basahin po natin yung text natin sa Psalm 128. Let's read 1, 2, 3. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Peace be upon Israel. Amen. Salamat po. Makakaupo na po ang bawat isa. Praise the Lord sa kanyang salita. So ang title po ng ating message today ay Flourishing Family Trees. Ayan. So lumalago, yumayabong, flourish. Ayan, namumunga, nag-grow, nag-expand, nag-spread. Yan po yung project natin ngayon. Okay. Psalm 128. Sa Psalm 128, pag pinag-aralan po natin yan, meron po siyang tatlong part. So, sabihin natin parang kung nag-grow siya, so meron siyang stages. Sabi, stage 1 would be verse 1, stage 2 would be 2 and 4, at yung pangatlo would be 5 and 6. So, yan po yung direction ng ating pag-aaralan this morning. Okay, so umpisa natin. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. So, umpisa pa lang, ang sinabi na po niya ay, yan, pinagpala. Blessed. Blessed. Kung saan ka masaya. Okay. Sino po ang may birthday ng August? Meron po ba? August, birthday, meron po ba? Meron po ba? Wala? Wala? Sino? Meron? Ayan, si Ate Jaja. Si Mami. Okay, since birthday niya ngayong August, kakantahin natin siya. Ayan. Pag kinantahan natin siya, yun yung yung talagang masaya. Kasi birthday, hindi yung hindi ka kumain kanina. Di ba? So, ready Kantahan natin siya. Kahit short lang, no? Happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday. Masaya. Happy birthday, happy birthday. Ayan, happy birthday, Mami. So, ganun po yun. Yung blessed na doon, sinasabi, masaya siya. Nakita niya na, halimbawa, yung mangga na sobrang daming bunga, nakita niya, so he's very happy. So, hindi siya nagre-report na, masaya ako, o masaya sila, gano'n. Hindi. May nakita siyang napakaganda. So, pinaproclaim niya na happy siya, blessed. Yan po siya. And then, everyone. Sino yung everyone? Everyone. Hindi every two, no? Everyone. Ayan. So, every sa Tagalog would be Juan and Juana, no? So, yun. Yung ikaw, tsaka yung katabi mo, at kung sino man. Hindi lang si presidente, hindi lang si pastor, or kung sino man, but everyone. So, sino yun? Blessed thou is everyone. Kaya lang, may qualifier pa siya. Tuloy natin. Who fears the Lord? Ayan. May takot daw sa Diyos. So, yung takot na yan, hindi yung horror. No? Sino mahilig sa horror dito? Di ba? Yung mga mahilig manalamin. Pagtingin mo sa salamin, parang mga horror. Hindi yan, no? Hindi ganun horror. Hindi yung fear na gano'n. Ayan. Hindi rin yung takot sa toxic na boss or teacher na terror, no? Hindi ganung klaseng fear. Ang fear na ito ay yung parang isang anak na gustong laging lumalapit sa kanyang tatay o nanay kasi alam niya na doon sa feeling ng kanyang tatay at nanay merong love, merong care, di ba? Merong joy. Yun, ganung klaseng fear, no? Honoring reverence to God. Ganung klaseng fear yung sinasabi po rito. Hindi yung lumalayo, kundi yung lumalapit. And then, anong sabi niya? Meron pa siyang qualifier ulit. Sino yung nag-fear sa Lord daw? Who walks in His
ways. Ayan. So, itong who walks in his ways, hindi po siya number 2. Description pa rin siya nung who fears the Lord. So, pinagpala daw yung tao na may takot sa Diyos at itong tao na may takot sa Diyos ay lumalakad sa kanyang daan. Ayan, lumalakad sa way ng Panginoon. Yun po siya. Okay. Kaya po, sabi niya, pinagpala yung mga naglalakad. Ayan, no? Yung mga iba, 30 pa lang, masakit na ang likod. Di ba? Kasi laging nakaupo. Kaya maglakad po tayo, no? Blessing po yan, no? 30 years old, may sciatica na, di ba? So, kaya maglakad po tayo. Okay. Pag sinabi po nating in His ways, ang sinasabi po doon, yung daan at kung paano dumaan dun sa daan na yon. Dalawang bagay. Kaninong daan? Daan, His ways, ang daan ng Panginoon, at yung pamamaraan kung paano lumakad dun sa daan na yon. Gets po? Dalawa. Hindi lang yung daan, no? His ways, His way, yung daan ni Lord, at kung paano lumakad dun sa daan na yon. Daan at paraan. Ayan. Pareho yun, no? Root word, daan, paraan, pamamaraan. Yan. Kaya maganda yung Tagalog natin eh. So, a man can be on the right daan but have a terrible paraan. Example would be, so ngayon tayo nandito sa church, ngayon, right now, we are here sa church. So, nasa tamang daan. Diba? Nga lang, minsan, nandito tayo sa church, scroll tayo ng scroll at nag-check tayo ng feed. That's a different paraan. Parang ganon. So, tamang daan, tama rin yung pamamaraan. Yan siya. So, minsan, you are on the right road, pero yung paglakad mo, hindi okay. Yan. So, isama na rin natin yung mga pinagdadaanan. Di ba? Mga daan. Kasama yan lahat-lahat yan. No? Anong pinagdadaanan mo ngayon? Di ba? Mga issues sa buhay, ganyan-ganyan. The season of life. Summer ba ang buhay mo ngayon? Dry ba siya? So, kasama na yon, pinagdaraanan. How do you walk dun sa mga pinagdaraanan mo na yon? Galit ka ba? Naninisi ka ba? O kahit na meron kang pinagdaraanan, may kapayapaan pa rin sa puso mo. Yun po siya. We are walking in His ways. Sa kanyang daan, at yung paraan ng ating paglakad ay yung kanyang pamamaraan. Ayan. Okay. And then, sa Deuteronomy, hindi ko na babanggitin yung verse kasi tatagal pa tayo. Kasama dun sa walking in His ways ay loving Him, serving Him, protecting the needy, ganyan, and obeying His commands. Yun, kasama yun, lahat dun sa walk in His ways. So, hindi lang Christ-centeredness yung walk in His ways, kundi kasama pa rin yung authority of the Scripture. Kasama yan, yung buong ating core values. Okay. So, nung nagtanim kami ng mangga, ayan, sa pag nagtatanim tayo ng mangga, gaya nung aking na-explain kanina, so hindi siya parang tutubo na lang basta-basta and then okay na siya. So hindi siya aksidente na nangyayari. So pinagpapaguran siya, pinaglalaanan ng panahon, it is intentional. Ganon din ang pamumunga, pag-flourish sa isang family. Ang paglago ng isang pamilya, ang pag-grow ng isang pamilya is also intentional. So hindi lang siya aksidente. Parang nag-asawa yung dalawang individual and then happy family na agad. So hindi po siya ganon. Intentional. Intentional po siya. At yung intentionality po na yon, yung flourishing na yon, makikita po natin, nakadepende po yun sa mga hindi nakikita. Ayan. So nakikita po natin base sa mga hindi natin nakikita. Ibig sabihin, kung gaano kaganda yung nasa ibabaw ng lupa, ganun din kalalim yung nasa ilalim. Ayan. Nakita niyo po yung puno ng mangga dito? Sino nakita yung puno ng mangga dito? Nawala na kasi, pinalitan na ng building. No? Mangga, napakaganda, napakalaki nun, no? Namumunga siya. Saan pa may mangga rito? Sa ano? Malapit. Yung ba sa corner, may mangga doon? Sa ano ba tong street natin?
native, yon sa tumbok doon, parang may mangga doon eh. Doon sa amin sa Brooklyn, no? Hindi sa New York Brooklyn State, meron din mangga doon. So, yung nakikita mo sa labas ay most probably, base sa science, ganun din yung nandun sa ilalim. So, the invisible is limited by the visible is limited by the invisible. Halimbawa, nagtanim ako ng mangga sa isang paso, kahit paso na malaki yan, tinaniman ko ng mangga. Tapos yung isang mangga, tinanim ko sa field. No? So tingin nyo, sino yung lalago talaga, yung lalaki talaga ng malaki? Siyempre yun nandun. Kasi ito, limitado lang yung nilalakihan ng kanyang root. Di ba? So ang paglaki niya, nakadepende dun sa paglago ng kanyang root, ng kanyang ugat. Yan. So yun po yun. So ang pag-flourish, paglago, ay pag-grow, nakadepende sa root. So how does a person come to flourish? Person lang muna kasi you pa lang yung pinag-usapan natin, di ba? Blessed is the person, di ba? Blessed is everyone. So everyone pa lang yung nabanggit sa verse, kaya person pa lang yung aking tinatanong. So paano? Paano nag-flourish? Paano naging malago ang buhay ng isang tao? Ayan. Kasi everyone pa lang nakalagay sa verse 1. Paano? Siya ay nag-uugat, nagkakaroon ng ugat. Kasi base sa nabanggit ko kanina, ang kalakihan at kagandahan na nakita natin sa taas, nakadepende sa mga ugat. Nag-uugat, hindi inuugat. Magkaiba yun, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, baka inuugat na, di ba? Kuya Wilson, kung ano nang pinagsasabi. Inugat na yun nakikinig, no? Yan po yun. At yung root po na yun, ay the fear of the Lord. Yun nabanggit sa verse 1. So that root is the fear of the Lord. So the fear of the Lord is the root, at kung okay yung root, walking in His ways, magiging okay yung flourishing. Ayan, magiging okay yung flourishing. Sabi niya rito, yung mga bagay na hindi natin masyadong nare-recognize, yun pala yung nagiging source ng ating blessing. Minsan hindi natin nare-recognize yung mga bagay-bagay, blessing pala yun. Ito, parang masyado tayo nag-focus dito. Halimbawa, malaki yung house mo, pero wala ka namang home. Maraming food, pero wala namang fellowship. Meron kang relative, wala namang relationship. Ganon. So, it's because of that fear of the Lord, walking in His ways, nakaugat, nakikita natin, nasisense natin itong mga blessing na to na hindi nakikita ng pangkaraniwan. Okay, yan. So, ang ugat kasi, yan yung nakaangkla sa lupa. Siya yung pumipigil sa atin kapag may mga bagay na hindi dapat gawin. Diba? So, hindi dapat gawin ito dahil nakaugat ka sa fear of the Lord and you're walking in His ways. Instead na gawin mo siya, dahil napipigilan ka niya, hindi mo siya ginagawa. So, halimbawa, yung estudyante. Marapit na exam ng mga estudyante ata ngayon, no? So, lumabas si teacher, exam nyo, pwede kang magkopya sa book or sa notebook. Di ba? Pwede. Kasi wala namang tumitingin Tapos, isipin mo, okay to kasi pag mataas yung grade ko, sabi ni daddy, dadagdagan niya daw yung baon ko. Di ba? Sabi niya, di ba? Meron kang motivation para mag-cheat. Nga lang, meron kang fear of the Lord. Meron kang root. So yung fear of the Lord ang pumipigil sa'yo para gawin yung bagay na yon. Yun siya. No? Halimbawa, may practice ang music team. So kahit iilan lang sila, magpa-practice pa rin sila ng masaya. Hindi kabigatan. Hindi parang saka na lang yung performance level pag sa Sunday na lang. Pero sa practice pa lang, okay na. Why? Because meron silang fear of the Lord. Ayan. Ito rin yung nag-aalaw sa iyo na pumulot ng basura at itapon sa dapat itapon, pagtapunan, kahit walang nakatingin. No? Kahit walang nakatingin. At kahit na 3 a.m. sa expressway, 100 km per hour ka pa rin. Di ba? Yun. The fear of the Lord. Yung pumipigil sa iyo na gawin yung mga hindi dapat gawin at tumutulak sa iyong gawin yung mga dapat na gawin.
That's the root. Ayan, the root. So, nagpo-flourish siya because of that root. Nakikita yung visible kasi merong hidden, merong invisible. That's the root. Yan. So the family tree must take root deep, 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 and also wide in the fear of the Lord. Yan. Kapag may bagyo, yung root ang nakaangkla sa lupa para hindi tumumba yung mga puno. Tapos, base doon sa aking nabasa, alam nyo ba na yung root, sila yung nagsisignal sa mga dulo ng puno, yung shoot. Sinisignal nila. Pag nakakuha na siya ng teritoryong bago, isisignal niya ngayon sa taas, oh, pwede na kayo mag-sprout dyan. Bagong shoot, gawa kayo. Ayan, ganun siya. So habang lumalaki siya, nagsisignal siya sa taas. Kaya yung paglago nga ay nakadepende doon sa baba. Also, di ba yung mga napansin natin, yung mga puno na malapit sa body of water, mga ilog, maganda sila, di ba? Healthy sila. Why? Kasi doon sa body of water, meron dyan tinatawag na mga fungi. No? Yung body of water, may fungi yan. So yung fungi na yon, ginagawa niya yung soil doon sa malapit sa kanya, healthy. At para ma-absorb ng tree, yung mga fungi na yon, anong ginagamit? Yung kanyang root. Nakikipag-partner yung root doon sa fungi para yung nutrient na nagaling sa tubig mapunta sa kanya. Ang galing, no? Ang galing niya. No? And many things. So, amazing yung creation ng Panginoon. No? Kaya napaka-importante po ng root. At itong root na to pinag-uusapan po natin is the fear of the Lord, walking in His ways. Yun yung ugat na makakatulong sa atin para maging flourishing tayo. Ayan. Kaya po, nabanggit ko po kanina, kasama dun sa walking in His ways ay yung pag-obey sa commandment ng Panginoon sa Kanyang salita. Kaya lagi po namin binabanggit dito sa pulpit na magbasa tayo ng Bible, mag-study tayo ng Bible. Kasi yun po yun. Walking in His ways is walking in the path of Christ and walking like Christ in that path of His. Yan. So siya yung daan at yung paraan ng paglakad dun sa daan na yon, sa Kanya pa rin. Gagayahin pa rin natin siya. Okay. Tapos, punta na tayo sa pangalawa. Verse 2. Sino yung you? Yung everyone kanina. Blessed is everyone. Yan na yun. Naging you na siya. Kanina, third person ngayon, second person na. Ikaw. Yan, yung katabi mo. Tingnan mo nga. You shall eat daw. Ano yung eat mo? The fruit of the labor of your hands. Ayan. So meron kang trabaho, di ba? Meron kang labor of your hands. Blessing yun. Blessing yun. Ito, may karagdagang blessing sinasabi niya. Yung pinagtrabahuhan mo, i-consume mo, i-enjoy mo siya. Magkaiba yun. Ayan. Kasi minsan, kung napansin nyo, may panahon before na after 15 days, sumweldo ka, kinahapunan, wala na yung sweldo. Di ba? So, hindi mo siya na-enjoy, no? At naibayad mo na siya kung saan-saan man. And then, 15 days will come again. And then, parang isang araw lang, wala na siya. So, yung trabaho at yung produkto ng trabaho na yon, na-enjoy mo. Yun yung sinasabi po niya. Kasi magkaiba yan eh. Magkaiba yung blessing ng work at magkaiba yung blessing ng enjoying the fruit of the labor. So, nandun yung pagpapagod, nandun yung pagpapawis, yung iba nga, literally, no? Pawis, dugo, luha, kasama na, para lang makapaghanap buhay. Nga lang, minsan hindi natin siya na-enjoy. Pero dito, sabi niya, ang pangako, ang declaration ng blessing is that meron kang work, and the fruit of that work, i-enjoy mo siya. Ayan. And then, you shall enjoy the fruit. Ayan. Okay. Tapos sabi rito, ito medyo negative kasi siya, no? Gagawin nating positive, no? Sabi diyan, Ecclesiastes 6:2, a man to whom God gives wealth, binigyan ni Lord ng wealth, binigyan niya ng possession, ng honor, so that he lacks nothing, all that he desires, yet
God does not give him power to enjoy them. So yung pag-enjoy pala ng mga bagay na blessing, it's a different blessing. No? Pwedeng meron ka nun, pero hindi mo siya na-enjoy. Yung pag-enjoy doon, galing pa rin sa Panginoon. Dalawa siya. Hindi lang yung meron ka, kundi yung pag-enjoy mo sa meron ka, galing pa rin yun sa Panginoon. So dalawang blessing siya. So sabi niya doon, kanina, you shall eat the fruit of your labor, the fruit of your hands, the labor of your hands. Yan. And then sabi niya, it shall be well with you. Ano ibig sabihin ng well with you? Tignan po natin doon sa susunod na verse. Well with you. So ito, you, wala pa, no? Parang pangkalahatan pa lang. Pero dito alam na natin kung sino yung you. Kasi si you ay my wife. At si you ay my children. So alam na natin kung sino yung you na yon. Sino yung you na yon? Hindi si Mr. You, yung Chinese, hindi. You, ikaw, father, no? Father, husband. Meron kang wife, meron kang children. So yun pala yun. Yung blessed is everyone, blessed are you. At yung you na yon ay yung mga kodiman. Okay? Kodiman, ito para sa atin pala to, no? Ayan. So sabi niya dyan, meron ka daw, yung wife mo ay like a, ano daw? Fruitful vine. Ayan, no? Hindi lang namumunga, kundi grabe yung pamumunga ng vine. And then, nasa loob siya ng bahay. Oh, di ba? Ang ganda. Ang vine usually nandun sa labas, pero dito, nasa loob siya ng bahay. So, namumunga. Sobrang dami ng bunga ng iyong wife. Ang blessing of fruitfulness ay idineclare ng Panginoon kay Adam at kay Eve. Ito na yon, nakikita natin sa loob ng tahanan. And then sabi sa Proverbs, he who finds a wife finds a good thing. Yung good thing na yon, the same word doon sa well, it shall be well with you. It's a good thing, dito naman, pareho. So, ang mga asawa po natin ay pagpapala. Amen? Ayan, no? Kailan mo nasabing blessing yung wife mo? Kailan? When was the last time na nabanggit mo, Kodiman, na blessing yung asawa mo? Oh, ako, mga 26 years ago. Diba? So, mamaya sasabihin ko siya. Okay. Ayan. So, blessing po ang ating mga asawa. Okay, asawang babae. Kasi ito ay directed to the man. Pagpapala sila, mga wife, mga mothers, kasi ginagawa nilang orderly ang ating mga tahanan. Ayan, no? Halimbawa, yung anak mong kakadibo pa lang, nagtanong siya kay mother, kay mommy. Tanungin niya, Mami, asan na yung sapatos ko na ginamit nung prep ako? O, di ba? O, 18 years old na, no? Tinanong niya, asan na yung sapatos na ginamit ko nung prep? Alam ni mami yun kung nasan. Di ba? Sigurado yun. Pero, bago niya sagutin, magtatanong muna siya. Ang tanong niya, alin dun? Yung ginamit mo nung ceremony o yung ginamit mo nung kainan na? No? Magkaiba pa. Alam niya pa yun. And then, pag nagbigay siya ng direction, nandun yan sa ano. Pagbukas mo yung kanan na ano ng closet, nasa pang-apat na box. No ba? Mga ganun. Alam niya talaga lahat. So, parang Google lang, no? Pag ginugel mo, alam na alam. Okay? So, blessing ang mga mami, ang mga wife sa ating mga tahanan. At hindi lang po sa mga tahanan. Ang mga wives ngayon, ang blessing na extend na sa mga classroom, di ba? Sa mga office, sa mga negosyo, di ba? In workplaces, sa ating mga care group, na extend ang blessing, nagiging fruitful ang ating mga mami, hindi na lang sa tahanan natin. Yun ang tinatawag na fruitful, yun ang paglago. Ayan. Tapos, meron ding mga children. Sabi niya, your children will be like olive shoots. So, sa context na po natin, kasi iba yung context nila doon sa olive shoots sa Israel, ang context po natin sa olive shoots would be yung seedling na nabanggit ko po kanina. Seedlings. Diba? Mango, mango na lang tayo. Mango seedlings na nakapalibot sa iyong table. Ayan. So, yung mga anak ay para daw mga seedlings na nakapalibot sa table. Sila ay mga blessing. Diba? Mga blessing sila. Kahit gaano kakulit yan, blessing po yung mga yan. Ayan. Bakit? Kasi seedling pa lang sila. Ang mga seedling po ay kailangan alagaan. Pagdating ng panahon, itatanim mo sila somewhere. Ang mga seedling, they will not stay there forever.
itatanim mo sila. Para pagdating ng panahon, na itanim sila somewhere, mamumunga sila, magiging blessing na rin sila sa iba. And then they will have all their own seedlings as well. Yan. So, yun siya. May paglago, may paglawak. Ayan. So, hindi lang nag-stay sa bahay. Psalm chapter 1. Wag na yan, mahaba pa yan eh. Like a tree planted by streams of water. Pansinin niyo po ang sabi niya doon, like a tree planted by streams. Planted siya. Hindi siya tumubo doon. Somebody planted that tree doon sa near that stream of water. So it's intentional. Ganun po ang pagpapalaki ng seedling, mga anak. It is intentional. Para pagdating ng panahon, itanim natin na sila, nagiging blessing sila, mamumunga po sila sa iba. Magiging blessing sila para sa iba. Okay, so yun yung picture, no? The you would be the husband, the father, at yung you na yun, meron siyang wife, at meron siyang children, tapos ang scene ay nasa isang table. Ang nagpausap po nitong family nito, alam ko si Lucky Me. Pag September, diba, next month, family, meron yan eh. Ayan. Tapos yung ibang school, they adopt that also kasi parang may law na the last Monday of September ay the family eats together, parang ganun. Yan. Okay. So, meron pa tayo yan next time. Yan. Okay, so ang picture ay isang hapagkainan. Yan. So, si father, si husband, meron siyang trabaho. At sabi doon sa kaninang, sa verse kanina, yung work niya, nai-enjoy niya yung fruit ng kanyang labor in this setting. Kasama niya yung kanyang family, ini-enjoy yung fruit ng kanyang labor. So parang isang hapagkainan, nandyan yung buong pamilya kumakain. So ang blessing po ay hindi lang yung meal, kundi yung mga tao na nandun kasama sa pagkain. Minsan, we miss that. Minsan, ang tinitingnan po natin na blessing ay, sana ang ulam natin ganito, or sana kumakain tayo sa ganon, sana ganyan. Pero ang tunay po na pagpapala ay hindi yung meal itself, but the people you eat with. And sometimes we miss that, no? Sila yung pagpapala, sila yun, nandun, nakasama mo, kasama natin sila kumakain. The family. Ayan, di ba? At nakakalungkot na sa mga dinner table natin, ang hinahain ay mga screen na. Kaya iwasan po ninyo, hanggat maaari, sa tapat ng dinner table may screen, no? May TV, tanggalin nyo yun. Walang screen, no? Yan na yung kinakain, diba? Nandun si daddy, mommy, nandun sila lahat, pero nakaganyan sila, no? Tapos, di ba? That happens. Pero hindi po yun yung nais po nating mangyari. Ayan. Kwentuhan, di ba? Kwentuhan, di ba? Ano yung nangyari sa school? Di ba? Okay ba yung kwento ng Spider-Man? Di ba? Gano'n, no? Nanood kayo. Ano nga yung pangalan ni Spider-Man ulit? Di ba? Gano'n, no? So dapat yung mga tatay, mga parents, alam nyo rin yung mga gano'n eh. Yung pangalan ni Spider-Man. Alam mo yung pangalan ni Spider-Man? Yung mga gano'n, no? Si Tobey Maguire, di ba? Siya yun, no? May ganyan. Yung pangalan ni Wonder Woman, gano'n. Alam mo Wonder Woman? Si Lois Lane, di ba? Mga ganon. So, dapat alam niyo lahat yon. Okay. Para maganda yung kwentuhan. Hindi lang puro screen. Hindi lang puro screen. Kaya po, sa CG, maganda walang screen. Kwentuhan. Pero bago sa CG, sa bahay muna. Ayan, sa bahay muna. And it starts at the dinner table. Yan. So, yun po yung picture. Isang family, nag-enjoy, sama-sama, at ang totoong blessing ay yung mga membro ng pamilya na kumakain kahit anuman yung pagkain na nandyan. Together. Di ba? Meron kaming care group before. Sabi nung mga kasama ko sa care group, gusto nila daw yon na yung buong family pag kumain, sabay-sabay. Ayan. So it's a good thing. No? That's a good thing. Kasi yung iba, busog nga lahat. Di ba? Busog lahat. Kasi masarap yung pagkain. Kanya-kanya naman. No? Kanya-kanya naman. No? Nasira na yung rice cooker kasi lahat nagsasandok eh. Kanya-kanyang sandok. Di ba? Ayan. So, yeah. Kung
katulad nung nabanggit ko po kanina. Kung ang picture ng ating family ay ganito, well, praise the Lord, di ba? We rejoice with you. Pero kung hindi pa, let's pray for it. Di ba? Let's pray for it. No, Panginoon, i-bless niyo po kami ng ganitong family. Okay. Ayan. Tapos, ang sabi niya, verse 4, behold. Ayan. Inulit niya ulit yung who, yung blessing, blessed, tsaka yung who fears the Lord. Yan. Kasi ang nagbi-bless ay sino? Si Lord. Pwede tayo yung magtanim, tayo yung mag-water, but it's God who blesses. Tignan natin. Yan, oh. Sa verse 1, may blessed, may blessed. Sa verse 4, meron pa rin siya doon, no? And then sa verse 1, may who fears. And then sa verse 4, meron din. Parang sinandwich niya, no? Sinandwich niya. At yung blessing na sinasabi ay yun, yung 2 and 3. Ayan. Ano ang nag-sandwich doon sa blessing? The fear of the Lord. Kaya napaka-importante po nun, yung ugat. Napaka-importante po ng ugat na yun. So anong kailangan natin gawin? We fear the Lord and walk in His ways. So ngayon, pwede na nating tanungin yung ating tanong. Kanina person, ngayon pwede na. How does a family come to worship? Kasi malinaw na yung picture eh. Si you ay the father, at si you ay my wife, at saka meron siyang children. So buo na sila. Isa na silang family. How does a family come to flourish? Ano nga yung una? Meron siya ay nag-uugat. Pangalawa, namumunga siya. Ayan. It bears fruit. So, it's flourishing kasi meron siyang mga bunga. Ayan. Ano yung bunga na binabanggit po rito? Ano yung bunga? Isa-isayin natin ulit yung bunga. The work. Na-enjoy mo yung work, yung fruit ng work. Kasama mong nag-i-enjoy sa fruit ng work mo ang iyong wife at ang iyong children. Yung wife mo ay blessing din sa iba. Yung children na alagaan kasi at pagdating ng panahon, magiging blessing din sila. Actually, at that very moment sa stage ng mga anak natin, pwede na po silang maging blessing. So nasa godly na pag-guide po lang naman yon. Sa biyaya ng Panginoon, as we go along, i-discover po natin yan pag tinuloy-tuloy po natin ito. Ayan. So yun yung bunga, no? The work, enjoying the fruit of the work with the family at the table. Ayan. So, the greater blessing is not the meal, but the people you're eating the meal with. Yun po yun. Okay. And then we go to 5 and 6. So, kanina, puro blessing lang sa loob. Ngayon, dinidescribe niya lang kanina yung blessing. Ngayon, pinoproclaim na niya, pinagpipray na niya ngayon. Diba? Sabi niya, the Lord bless you from Zion. May you see. Yan. Prayer siya. May you see. Nawa, makita mo ang prosperity, pag-unlad ng city of Jerusalem all the days of your life. You know, hindi lang ngayon, but all the days of your life. Tapos, yung makita mo, alin? Mga apo, the children of your children, no? And then peace, shalom be upon Israel. So, ngayon, ang picture na ngayon ay nananalangin na siya ngayon. Pinagpe-pray na niya itong family na to, yung you na yon, siya pa rin yun eh. The Lord bless you, the head of the family, at makita niya yung, meron banggit po siya na Zion. No? Maganda po yung Zion. Tignan po natin. Mag-trek po tayo sa Zion. Sa Zion, ang ibig sabihin ng Zion sa Bible ay isa po siyang bundok. Ang bundok po na yan ay, diyan po in-offer ni Abraham yung kanyang anak. At nung i-offer na ni Abraham yung kanyang anak, ay sabi ni Lord, huwag ituloy. At nag-provide ng substitute ang Panginoon na, ano nga ulit yun? Ram. Oh. So God provided for the worship, for the offering. Na dapat si Isaac yung i-offer. So doon po yun, Moriah, Zion, pareho lang. Tapos itong bundok din po na ito, dito rin po ginawa ni David na stronghold, Jerusalem. Dito tinayo yung Temple ni Solomon. Dito dinededicate ang Panginoong Hesus nung siya ay sanggol pa lang. At dito sa vicinity ng Zion, dito pinako ang Panginoong Hesus.
So, itong Zion po na ito ay pagpapala sa atin. Ayan. Dito dineclare ni Lord kay Abraham na ang pamilya mo, ikaw at ang pamilya mo ay magiging pagpapala sa lahat ng pamilya sa buong mundo. Dito sa Zion na to, sa Moriah. So, sa Mount Zion, meron talagang blessing. May blessing talaga. At hanggang ngayon, nararanasan natin yung pagpapala na yon through the Lord Jesus Christ. So, pag sinabi, the Lord bless you from Zion, si God ang nagbe-bless through the Lord Jesus Christ. Ayan. So, ang pagpapala, nagmumula kay Lord. Siya yung nagbe-bless doon sa man. Hindi si man ang nagbe-bless sa wife. Si God pa rin ang nagbe-bless sa wife. Yung wife fruitful, why? Because si God ang nagbe-bless sa kanya. Ayan. Even the children, si God pa rin. The head of the family lang ang nag-influence, nagiging guide. Pero ultimately, the blessing comes from the Lord pa rin. From Zion, through the Lord Jesus Christ. At doon, ibinigay niya lahat. No? Binigay ni Lord lahat doon sa Mount Zion na yon para pagpalain po tayo. Okay. And then, anong sabi niya? May you see, ayan, yung see po na word ay hindi lang makita. Ngayon, nakikita ko kayo. Pero hindi lang ganon. Yung see ay witness, experience. So may you experience the prosperity of Jerusalem. Ayan, no? Experience mo siya, hindi lang mo siya ikukwento. Hindi nandun ka rin, na-experience mo yung prosperity ng city. Bakit? Bakit nag-prosper yung city? Bakit? Because of the everyone. Diba? Every Kodiman doon sa Jerusalem, nag-walk sa fear of the Lord. At bawat pamilya, pinagpapala. Ano ba ang nagkukumpose sa isang city? Di ba, mga pamilya? So, bawat pamilya, pinagpala. So, the entire city is prospering because of that blessing to that everyone, to that man who walks in the ways of the Lord, who fears the Lord. Ayan. So, yun po yun. Na-experience sila. Ayan. And then, sabi rito, yan, naikwento ko na kanina. The blessing of the upright city exalts a city. Okay, yun po yun. Bawat kodiman, nagiging blessing. Okay, ayan. Nga lang, na-present ko na rin po ito last time, ang picture natin sa blessing kasi ay ganito. Because of the world, no? Dikta ng mundo, nakita natin sa social media niyan, kati TikTok, Facebook, ka-IG, so sa tingin natin yung nakikita natin doon yung pagpapala. Yung 5 P's na tinatawag. Pero hindi yun yung nais ng Panginoon na blessing. Hindi ko po sinasabi na masama yan, hindi po. Pag dyan po tayo nag-dwell at ganito ang blessing ng, definition natin ng blessing, ay nagiging materialistic na tayo. Ang totoong blessing po ay nagmumula sa Panginoon. Yung kanina, yung simpleng ganun lang. The father, the leader of the house, nag-fear sa Lord, nag-walk in His ways, enjoying the blessing of God together with the family. And then, everything else ay addition na lang. Ayan. May you see, ano yung si ulit? Experience. So, hindi mo lang sila makikitang lumaki, pero kasama mo sila. Naglalaro kayo, di ba? Lolo ka na, ang pinag-uusapan nyo pa rin ay Avengers Doomsday, mga ganun, di ba? Or Naruto, mga ganyan. So, kaya mo pa rin makipag-relate sa kanya. You experience them. Hindi mo lang sila nakitang lumago, pero kasama ka dun sa paglago nila. Ayan. So, yung mga seedling kanina ngayon ay namumunga na. Kasi children, na itanim na sila, namumunga na rin sila on their own. And then peace, shalom. Ano yung shalom na word? Buo. Yung sinishare natin sa yung flipper-flopper. Yan. Ito, na-share ko last time, no? Yung spiritual life, ito yung shalom. Meron kang maayos na spiritual life at naapektuhan niya lahat ng aspeto ng buhay natin. Yan po ang shalom. Yan. Okay? So pag sinabing peace, sa Old Testament, shalom, ito po yun. Maayos na buhay spiritual at naapektuhan lahat ng aspeto ng buhay natin. Yan, godliness. Okay, yan po yung shalom. I-present ko na dati yan. Susunod siguro, maulit pa yan. So blessed sa verse 1, sa verse 6 ay peace.
At ano yung journey na yon ng blessed to peace? Merong godly man, pinagpalang wife, si godly man ay may trabaho, na-enjoy niya yung kanyang fruit, at yung children, nagkaroon na ng grandchildren. Pansinin nyo, lumalawak siya ng lumalawak, naging city na, at then ultimately naging buong bansang Israel. Saan nag-umpisa? Sa blessedness of that one man. Diba? One man. One Cody man. Okay. So, how does a family come to worship? Siya ay nag-uugat, takes root, bears fruit, at lumalawak po siya. Hindi lang siya nag-stay sa bahay. Ang blessing ng pamilya ay lumalago, nagiging pagpapala sa ibang pamilya din. Ang grove po, ibig sabihin po ng grove ay maraming puno. Sabihin na natin mga more than 10 trees. Yan, that's a grove. Hindi lang nag-iisa. 10 puno, 20 puno, 50 puno ng mangga magkakasama. Yan. So the blessing does not stay in the family. Nagiging malawak siya. Nabe-bless yung iba. Yan. Kapag meron pong bagyo ngayon, di ba? May bagyo po ngayon, di ba? Tama. Malakas, buti ngayon, hindi malakas ang hangin. Kapag nag-iisa lang yung puno, kahit gaano kalaki yan, kahit gaano katindi yung ugat niyan, sa tindi ng bagyo ngayon, pwede pa rin siyang matumba. Kapag nag-iisa siya. Pero isipin nyo kung meron siyang kasamang ibang puno. Yung kasama niyang ibang puno ang pipigil dun sa hangin. So they stay together. Di ba? They stay together. Yun po yung kagandahan ng grove, ng marami. Nito, natin, marami tayo. Kapag nag-iisa lang, pwedeng bumigay agad. Pero kung sama-sama tayo, kahit malakas na bagyo, kaya natin. Kasi kasama natin ang Panginoon at kasama natin ang isa't isa. Yun po yung kagandahan ng grove kaysa sa single plant, single tree. Ayan. So yun siya. So we flourish together. Ayan. Sabay-sabay. Hindi nag-flourish ang isang family on its own. Kailangan niya po ng bawat isa. Kailangan po natin ang bawat isa. Ayan. So meron po tayong dalawang table. Yung table nyo sa bahay, at yung table natin, the Lord's table. Isa po tayong family sa hapagkainan ng Panginoon. Ayan. So kung feeling po ninyo, nag-journey po kayo sa buhay na mag-isa ngayon, tignan niyo po ang inyong katabi. Kapamilya po niyo yan. Kasama natin sa paglalakbay. Ayan. Hindi po tayo nag-iisa. Ang kagandahan po kapag marami, yung kagalakan namumultiply. Tama po ba? Namumultiply, Kung masaya ako, birthday ko, di ba? Masaya, di ba? Di ba? Birthday ni Ma'am Jaja, masaya tayo lahat. Di ba? Tapos, kung may kabigatan, pwedeng paghati-hatian. Gumagaang yung kabigatan. Di ba? So, yun po siya. Yun yung kagandahan ng marami. We flourish together. And we are not in this journey alone. So, blessed is everyone. Ako, ikaw, na may takot sa Diyos, lumalakad sa kanyang kaparaanan, sa kanyang daan. Ayan. Itong sample na ito ay para sa leader of the house. No? So pwede na sa pamilya nyo ngayon, wala na si tatay. So ang leader of the house ay sino? Yung pet. Hindi. So the leader of the house ay maaari si mother na. Or kung wala na both si mother and father, the leader of the house would be sino? Di panganay na. Usually ganun siya, no? So, in some houses, ganun. At maaring sa atin dito meron ganun. Pero meron din po tayong ibang family dito sa church. Yun po yung mga care group natin. Di po ba? Napakaganda ng care group, no? Meron tayong family sa care group. Ayan. So kung malayo man yung biological family mo, you have Cody Cubao, through the CG, we are a family. We are a family. So blessings tayo sa isa't isa. Yan. So ito pong Psalm 128 ay, kung hindi pa nga ganito ang mga pamilya po natin,
I-claim natin to na promise ni Lord sa atin. Or, pagdating ng panahon na magkakapamilya kayo, ipag-pray nyo to, i-desire nyo po ito, na Lord God, gusto po namin ganito yung maging picture ng family po namin. So let's pray for it. It's a promise we can claim. No? It's a promise we can claim. Na kahit na medyo may bagyo ang buhay or tuyot, we can claim it. Kasi seasons are seasons. Nagbabago yan. So kahit anong season na meron tayo ngayon, medyo mahirap siguro, seasons change. At ang nagbabago noon ang Panginoon. For the better. For the better. Yan. So we flourish together. We flourish together. Ano ang kailangan gawin? We fear the Lord. We walk in His ways. We walk in His ways. Ang tanong, Kuya Wilson, wala pa po akong fear of the Lord eh. Paano ako magkakaroon ng fear of the Lord? So ito pong collection po na ito, na psalm na ito ay 15 psalms, kasama po yung Psalm 130. Ang sabi po doon, but with you, there is forgiveness, that you may be feared. Forgiveness leads to fear of the Lord. Sino ang nagpo-forgive? The Lord. At pag na-forgive ka na, magkakaroon ka ng fear of the Lord. The fear of the Lord is given to the forgiven. Ayan. So kung nais po natin, sa tingin nyo, hindi pa kayo sure, alam kayo sinasabi ni Kuya Wilson na fear of the Lord, we ask God for it. Lord God, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Nais ko rin po magkaroon ng ganitong sinasabi po ni Kuya Wilson na fear of you, reverence of you, worship of you. And so I surrender my life to you. Bahala na po kayo, Panginoon. Lead me to walk in your ways. Yan. So pwede po natin yon ipadalangin. Sino po yung root? Si Christ pa rin. Siya yung ating ugat. Kasi He's the source of life. Siya po yung bunga, the Christ-like life. Makita ang Panginoong Hesus sa buhay natin, hindi po tayo. At siya yung namumultiply. We are the grove, the body of Christ. The body of Christ. Christ multiplied, siya po yung grove. Kaya po, a flourishing family is a Christ-centered family. Balik pa po ulit tayo doon sa ating core values. So ang Panginoong Hesus, ang daan, kung paano dumaan doon sa daan na yon, siya rin ang model. At habang dumadaan tayo doon, kasamahan niya tayo sa pagdaan doon. That's amazing. No, hindi niya tayo pababayaan. Bahala ka na dyan. Binigay ko na yung daan, paano dumaan dyan, bahala ka na. Hindi siya ganoon. Sasamahan pa rin niya tayo na dumaan doon sa ating mga pinagdaraanan. Praise the Lord. So ang paglago po ng pamilya ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. And so, we pray. I-declare po natin itong blessing po na ito. Okay, so paano nag-flourish ang isang family? Meron siyang ugat, namumunga at hindi lang siya isang puno, maraming puno. By the grace of God, through the Lord Jesus Christ. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the Lord Jesus Christ, na siya pong source ng buhay at daan na aming nilalakaran at ang aming pamamaraan ng paglakad. Dalangin po namin sa mga pamilya na maybe nasa dry season, hindi po sila mawalan ng pag-asa. Maging faithful pa rin sila, Panginoon. Sa mga dumadaan sa bagyo ng buhay, dalangin po namin ang pagyakap niyo po sa kanila. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan, provision sa mga nangangailangan. Turuan niyo po kami, Lord, na magkaroon ng fear sa inyo. Yung fear na gusto niyong magkaroon kami. Salamat po. At gabayan niyo po kami sa paglakad, kasama po kayo. Restore our tables, Panginoon. Yung mga malayo, dalangin po namin, makasama po namin sila muli. In that table of yours. Isang pamilya. Make our homes places na kung saan welcome na welcome kayo. May pagpapatawad, may pagbibigay, may understanding sa bawat isa.
Kayo ang nagtanim, kayo rin ang nagwater, kayo ang magpapalago ng aming pamilya, Panginoon. Salamat po. And we declare, Shalom be upon everyone who fears the Lord. In Jesus' name, amen.